At ngayon naman, Jules, syempre dahil Tuesday, of course, ito po ay araw ng Philippine Navy. Kaya naman para po pag-usapan actually mga kanilang mga proyekto at programa, particular umaga ang patungkol sa kanilang financial system at budget. Aalamin natin kung paano nagpo-proseso yung kanilang system at saan sila kumukuha pa ng pondo. So this morning, makakausap po natin ating very special guest mula po sa Philippine Navy Director, Naval Management and Fiscal Office. Let us all welcome Captain Eric C. Kagawan. Good morning, Captain. Good morning, Diane. Good morning, Jules. At good morning po sa lahat ng tagapanood ng Good Morning Boss. Sir, umpisa natin dahil nga syempre for the benefit of our viewers, ano po ba talaga ang pinakatungkulin ng inyong unit sa Philippine Navy? Yung aking opisina po, yung Naval Management and Fiscal Office ng inyong Philippine Navy, being the director po, ako po yung pinaka-financial advisor ng ating flag officer in command when it comes to the proper management and utilization of the Navy's annual budget. Alright, sir. Well, Diane, alam mo, isa to sa pinakamahalagang aspeto syempre sa bawat agency itong budgeting kasi sinasabi nga na nagre-reflect yung priorities mismo ng isang agency dun sa lumalabas mismo na budget. So sir, with regard to the budget po mismo ng AFP, syempre lahat naman po ng mga agencies may makaakibat po ng mga financial institutions even outside the agency itself. So with regard to AFP, sino po ba yung katuwang natin? Sa amin po, we always coordinate with the Department of Budget and Management when it comes to our funding requirements. So yan po ang aming palaging kinakausap na agency when it comes to the funding requirements of the Philippine Navy. So, syempre kasi usually pag usapang budget, syempre, or pondo, gusto nila nakikita yung transparency. That's Ngayon right. kasi sa atin, sa gobyerno, nagbukas actually, Jules, ng online portal, yung government, kung saan yung mga mismong mamamayan ay maaari na nilang ma-view kung kung saan napupunta yung budget ng ating pamahalaan. Sa Philippine Navy, paano po natin napapakita doon sa mga miyembro yung transparency when it comes to budget? Ang budget po ng Navy ay nakikita po sa General Appropriations Act. So it's a public document, so makikita ho ng taong bayan kung ano po yung binibigay ng pondo sa inyong hukbong dagat ng Pilipinas. So every month naman po, nagsasubmit kami ng budget execution report at budget accountability report sa Department of National Defense at PBM. At doon po makikita ng taong bayan kung paano po ginagastos ng inyong hukbong dagat ang pondong binibigay sa amin. Well, speaking of nabanggit nyo, Captain, General Appropriations Act, bukod po dito, saan pa po ba tayo kumukuha ng pondo? Yes, may tinatawag kaming other sources of funds. Meron kaming mga facilities, may mga concessionaires kami na nirerentahan ng mga business establishments. So these are other sources of funds na ang ginagawa po namin ay dinideposit po namin sa aming tinatawag na Philippine Navy Trust Receipts. At the same time, meron din po kaming tinatawag na interagency transferred funds. Beside po sa pondo na binibigay sa amin na nakasaad sa General Appropriations Act, sometimes po nagre-release ng additional funds ang ating DBM through the Department of National Defense, katulad po ng tinatawag na Quick Reaction Fund. These are other sources. Ano po yung Quick Reaction Fund? During calamities. Yes, During pambili ito, Jules and Diane, ng mga equipment. So, para prepared po ang hukbong dagat. Kapag may mga biglaang kalamidad. Yes. Hindi during time of calamities, but even before. Before pala. Yes. Diba then usually kapag may paparating na bagyo, yung AFP nandun agad sila sa mga places para syempre mag-respond agad dun sa mga possible na mangyari. So anyway, back to the topic po, sir. Siguro for the benefit na rin ng ating viewers, usually, Diane, kapag budgeting daw, meron daw 4 phases na pinagdadaanan niya in the national level. Sa quarter daw ngayon, from January to March ata, it's the budget preparation. That's correct. Tapos may budget legislation, tapos may budget implementation, then budget accountability. Correct. So during this phase, sir, during the budget preparation, ano na po ba yung mga paghahanda na ginagawa ng AFP? Tapos anong agency or anong department po sa AFP yung nakakuha Navy. Nang nakakuha ng chunk ng budget? Tapos paano po na-distribute? Paano yung paghati-hati? Very good question, Jules and Diane. Yung budget po ng Philippine Navy, ang chunk po niyan ay napupunta po sa ating Philippine Fleet at Philippine Marines. When we talk about Philippine Fleet,
Nandiyan po ang mga barko. So, yun po yung pinakamalaking pondo. Diyan po tayo nagbibigay ng malaking budget. Pagdating sa maintenance at operation ng ating mga ships, aircrafts, and of course, we have the Philippine Marine Corps also kasi meron tayong Philippine Marines na lahat po yan nakadeploy sa Mindanao at dito sa May Palawan area. Meron po tayong actually vision, Jules, no, every sa Philippine Navy, pag may na-interview tayo mula sa iba't ibang sektor o unit nila, tinatanong natin, syempre may vision kayo by 2020, mas pinaigting at mas pinaganda at mas pinalakas na ang Philippine Navy. Ano naman pong contribute ng inyong unit para dito sa vision na 2020 sa Philippine Navy? That's a very good question. So, yung vision, very clear po yan. No? Ang vision po ng hukbong dagat ng Pilipinas that by 2020, we shall be a strong and credible Navy that our maritime nation can be proud of. Sa opisina ko po, we just make sure that the funds given to the Navy, yung budget po na binibigay sa amin ay gagamitin sa tama sa kaukulang programs, activities, and projects. So ang emphasis po ng opisina ng Management and Fiscal Office is that we should be a exemplar of honesty, accountability, and trustworthiness. Pero Captain, bukod po sa nasabi natin kanina, pinakamalaking budget na nabibigyan natin yung Philippine Fleet at Philippine Marines, bukod po dito, ano po bang pinaprioritize ngayon ng inyong unit para dun sa mga budget? Yes, ang priority actually ng budget is to improve the readiness, no? The operational readiness of all our units. Yan ang importante na pagtuunan ng budget, no? Dapat yung budget mag-i-improve yung personal readiness, training readiness, equipment readiness, and maintenance readiness ng lahat ng unit ng dagat. Alright, sir. Since nabanggit nyo nga po, aligned with your vision 2020 ng Philippine Navy, no? Nabanggit nyo po na mahalagang aspeto dito, integrity po mismo ng institution. So with regard to contextualizing the topic dun po sa fiscal management po mismo, paano po ba natin na-ensure yung integrity part po mismo na nako-connect natin siya sa transparency and accountability, na may commitment po talaga yung Philippine Navy para ipakita sa lahat ng mga kababayan natin na since public fund naman po talaga yung nagpapagana sa Philippine Navy, ma-assure natin sa kanila na transparent and accountable dahil. Very good question. When it comes to integrity, no, Jules, like I said, lalo na yung sa opisina namin, I always emphasize that we should be an example of honesty, accountability, and trustworthiness. We just make sure that every peso given to the Navy counts. Yes. So, dapat mapunta yun sa dapat niyang pinagtuunan na mga programa, activities, and projects ng inyong hukbong dagat. Siguro ngayon, ano po bang, Captain, may expect, lalo na ng mga viewers natin, at itong 2014, ano po ba yung mga planong nakalatag ng Naval Management and Fiscal Office? Continuously, we support the reforms being implemented by the Department of National Defense. Siguro narinig nyo na lately, nag-collaborate ang inyong armed forces with the Citibank Corporation. Isa po to sa major moves na ginagawa ng ating gobyerno, especially sa armed forces, yung tinatawag na cashless transaction. Yes. Wala nang cash, wala nang check. Actually, no? sila, Jules, yung AFP, ang isa sa mga nauna para sa pilot run ng cashless transaction. Yes. Kasama po ba ang Philippine Navy dito? From General Headquarters, it will go down to the major services sa inyong Navy, Air Force, and Army. So we're going to that. Na po. Yes. So kamusta naman po, Captain? Of course, we welcome any change to make the organization better. All so right. that yung tiwala ng tao ay lalong lumawak para sa inyong kasundaluhan. Alright, at syempre marami na naman tayo natutunan na, Jules, ngayong umaga. Itong nung last week natutunan natin yung dun sa Philippine Navy rin, pero ngayon particular sa kanilang financial system at budget. So dito mas naging transparent, lalo na may pilot run sila ng cashless transaction na ini-implement ngayon ng ating gobyerno. Siguro at this point, Captain, do you have any last message to our viewers? I'd like to thank the stakeholders for continuously supporting the Philippine Navy and the Armed Forces. Patuloy niyo po kaming suportahan at maasahan niyo that your Navy and your Armed Forces will continuously do each job of protecting our country, protecting our people, and ensuring the security and the sovereignty of our state.
Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Captain Eric C. Kagawan, Director po ng Naval Management and Fiscal Office, Philippine Navy. Thank you so much. Thank you, Jules. Thank you, Diane. Ayan, so Dayan, napakarami na natin natutunan pagdating sa usapin ng fiscal management. Lalo na umiinit na naman yung usapin tungkol sa Freedom of Information Bill, di ba, yung transparency and accountability. So maganda na na-assure natin mga kababayan natin na kaisa natin yung Philippine Navy para sa isang institusyon na transparent at accountable.